Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na higit sa 500 tauhan ng SMNI TV network ng KOJC ang kabilang umano sa hanay ng kanilang reserve force. Inaalam ngayon ng AFP kung ilan sa kanila ang miyembro ho ng tinaguriang Angels of Death ni Apollo Kibuloy. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, yung naturang mga reservist na yan ay sumailalim daw doon sa basic military course kasama na nga yung marksmanship training. Kaya kung nasangkot o nagamit daw sila sa illegal na aktibidad, nakahanda ang Philippine Army na patawan sila ng disciplinary action. Kinumpirma ng Philippine Army na may mga KOJC member na parte ng Army Reserve Force. Katunayan, ang SMNI network na media arm ng KOJC ay accredited bilang Reserve Battalion ng Philippine Army simula pa noong 2015. They are called the 2nd Signal Battalion, Philippine Army Reserve Unit, affiliated reserve unit. So, tinap natin sila because of their expertise in the communication. Binubuo raw sila ng 540 reserve personnel na kinabibilangan ng 2 officer reservists at 538 enlisted reservists na nakadeploy sa Metro Manila, Visayas at sa Mindanao. Sumailalim daw sila sa basic military training course kasama na ang marksmanship training. Pero wala raw naka-issue na armas sa kanila. Wala rin daw impormasyon ng Philippine Army kung nagagamit ang mga ito sa illegal na aktibidad. Sa harap na rin yan ang isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police laban sa ilang reservist na posible umanong miyembro ng Angels of Death ni Kibuloy. Ang nasabing grupo umano ang ginagamit ng pastor na panakot sa kanyang mga nagiging biktima. As to their involvement, we will closely coordinate with our law enforcement agencies counterparts. We have no control over them dahil this is peacetime, magkakaroon lang ng control ang Philippine Army over these reservists kapag in wartime may national emergency. Ayon kay PNP Region 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre, lumalabas sa inisyal nilang investigasyon na armado ang mga miyembro ng Angels of Death. Katunayan, expired na ang lisensya ng ilan sa kanila noon pang 2014, 2017 at 2018. Hindi raw na-renew ang kanilang lisensya dahil sa kinasangkutan nilang krimen, kabilang na ang physical injury at robbery. Ang Philippine Army nakahanda raw tumulong sa investigasyon ng PNP kaugnay sa umano'y Angels of Death. Kung mapapatunayan na may mga Army Reservists na parte nito, handa raw silang umaksyon. The part of the PA naman, kung mapatunayan ito sila, dahil sila nga ay duty bound pa rin, no? Mayroon silang dapat i-uphold na professionalism, duty, honor. Yes po. May mga corresponding disciplinary measures na bibigay sa mga mapatunayan na nagkasala or may ginawang hindi akma doon sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang Philippine National Police bumuo na ng special team na mag-iimbestiga laban naman sa mga tumulong sa pagtatago ni Kibuloy. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, bubuuin ito ng mga tauhan ng CIDG Major Crimes Investigation Unit at Anti-Cybercrime Group para bumuo ng matibay na kaso laban sa mga nagkanlong sa pastor. Alex, pinare-revoke na ng PNP sa kanilang Firearms and Explosives Office yung lisensya ng baril nitong mga individual na natukoy nila na miyembro nitong tinatawag na Angels of Death. Alex? Okay, Mar, wala namang plano ang AFP na ipatawag itong umano'y mga miyembro ng Angels of Death ng KOJC? Well, sa ngayon, Alex, sumasailalim pa sa investigation itong mga individual na ito, no? According dito sa Philippine Army, nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police para nga makuha yung pangalan nitong mga individual na sinasabing miyembro nitong Angels of Death. Kaya partikular, nasasailalim sa investigasyon, Alex, yung mga reservists na natukoy na nakadeploy dyan sa Davao. Base do sa record ng Philippine Army, nasa 200 mga reservists yan ang pinag-uusapan na nakadeploy dyan sa base ng KOJC sa Davao. Alex? Okay, Mar, may iba tayo. Yung tungkol naman dun sa usapin sa Senado kanina na involved umano isang PNP chief, may iba lang tayo, no? Meron na bang pahayag ang pamunuan ng PNP ngayon?
Alex, wala pang nagiging pahayag ang Philippine National Police patungkol dyan sa dating Chief PNP na umano'y tumanggap ng payola dyan sa Pogo. At kanina rin doon sa pagdinig, itinanggi naman, nilinaw na ni General Bato yung kanyang pangalan, nilinis niya mismo kay Alice Gu na hindi siya yung pinatutungkulan nitong report na ito, dahil nga isa siyang dating Chief PNP at baka nangangamba siya na baka mabanggit na naman o lumutang yung pangalan niya sa usapin na yan. Alex? Okay, maraming salamat si Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.